Isang resolusyon sa Senado ang pinirmahan ng ilang senador. Ito'y bilang pagkondena at pagpalag sa anilay tila paninindak ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng Pilipinas. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus. 15 senador ang pumirma sa isang resolusyon na kinokondena ang mga pahayag ng Embahada ng China laban sa mga opisyal at institusyon sa Pilipinas. Kabilang dito sina Senate President Tito Soto, Senate Pro Tempore Ping Lacson, Senate Majority Leader Migs Zubiri, Senador Kiko Pangilinan, Senador Erwin Tulfo, Senador Risa Hontiveros, Senador Rafi Tulfo, Senador Win Gatchalian, Senador Loren Legarda, Senador JV Ejercito, Senador Bam Aquino, Senador Camille Villar, Senador Mark Villar, Senador Jinggoy Estrada at Senador Lito Lapid. Isinaad din sa resolusyon ng mga naturang senador ang pagprotekta sa soberanya at interes ng bansa alinsunod sa international law. Sa kanilang privilege speech sa pagpapatuloy ng sesyon sa Senado, pinalagan ni na Senador Hontiveros at Senador Tulfo ang tila paninindak ng Chinese Embassy, partikular sa usapin ng West Philippine Sea. Sa totoo lang, mas marami pa akong media landing sa page ng Chinese Embassy kaysa sa mainstream media. Mapapatanong ka na lang talaga, official page ba ito ng isang embahada o ng isang troll farm? Nananawagan ako ng agarang investigasyon sa disinformation network na yan dito sa Pilipinas. Kapag mga sundalo at opisyal natin ang ginugulo, usapin na ito ng national security. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. Pero sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Robin Padilla humirit na baka naman si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang may problema, lalo nang gawa nito ng meme o caricature si Chinese President Xi Jinping. May sagot naman dito si Senador Hontiveros. Pagsasalita ni spokesperson Tariela, imbes na po siguro papaliit ang ating problema, baka lalong lumalaki. Hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno na isang unipermado pa ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Ang problema talaga ay sa kondukta ng Chinese government sa kasalukuyang dynamics. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Sila na nga ang gumagawa ng mali, mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan. Samantala, kasunod ng pagsagip ng China Coast Guard sa mga tripulanteng Pinoy mula sa lumubog na MV Devon Bay cargo vessel noong nakaraang linggo sa bisinidad ng Scarborough Shoal, sinabi ng Philippine Navy na hindi nangangahulugan nito na dapat nang may santabi ang ginagawang pangharas ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. We do not expect any further announcements that would highlight such rescue because it is expected. Especially so if the one conducting the rescue has a past record of coercive and aggressive actions. Otherwise, highlighting such activities would lose the essence of the rescue itself, and it may even go to mere propaganda. Tayo ay natutuwa na ligtas yung ating mga kababayan. And it is expected for every mariner around the world to render assistance to fellow mariners. Sa 2 araw na pagsasanay ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command sa bisinidad ng Bajo de Masinloc, namataan ang isang Jiangkai II class frigate mula sa People's Liberation Army o PLA Navy ng China. Hindi naman ito nakahadlang sa ika-11 maritime cooperative activity ng Pilipinas at Estados Unidos kung saan magkasamang naglayag ang BRP Antonio Luna ng Philippine Navy at USS John F. ng US Navy. Habang lumahok din ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard, lumipad din ang FA-50 jets at Super Tucano aircraft ng Philippine Air Force at isang US Seahawk helicopter.
Ang MCA ay bahagi ng pag-iit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at pagtataguyod sa rules-based international order kasama ang mga kaalyadong bansa. We report as part of the transparency initiative of the government what we monitor in the West Philippine Sea. Numbers do not lie. The facts on the ground do not lie. We don't invent numbers. We have videos for this to supplement all our reports. Hence, we leave it up to the Filipino people to be the judge. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.